Magandang gabi po sa lahat. Praise God at napakasarap magpuri sa Panginoon. Talagang ito yung, sabi nga nila sa worship service, nag-i-start ang worship hindi dun sa pagbibigay ng mensahe. But it's rather dun sa pag-awit natin. Kaya napakahalaga po sa lahat po ng hindi po sila mga ngawit, sila po ay mga worshiper. Tayo po ay worshipers. Hindi lang tayo basta na umaawit sa ating Panginoon. But we really worship through the songs na ating pong inawit. So, before we start, tayo po ay tumayo. Tayo po ay let us pray. Lord, muli, salamat po sa gabing ito. Salamat po muli, Lord, na muli kami po inyong dinala sa inyo pong bahay-sambahan, Lord. Thank you for the blessings, for the whole week, Lord, na inyo po kaming iningatan sa aming po mga trabaho, Lord. Lahat po, Lord, ng inyo pong biyaya na inyo pong pinagkaloob sa amin. Lord, we also ask for the forgiveness sa inyo, Lord, ng aming po mga bagay na nagawa namin, Lord, na hindi po kalugod-lugod sa inyong paningin, Lord. Even, Lord, the things na dapat namin gawin, Lord, na hindi namin ginawa para sa kapangalan niyo, Lord, patawad, Lord. And Lord, for tonight, we lift to you, Lord, ang aming pong gawain ito. Ang inyo pong gamitin niyo po, Lord, ang inyo pong anak, ang inyo pong mensahero. Not me, but it is you alone, Lord, ang magturo sa amin. Even, Lord, buksan niyo amin, Lord, ang aming mga spiritual eyes and minds, Lord, that we will understand your word, na mas maintindihan namin at may apply namin, Lord, sa buhay namin, Lord. Salamat po ng marami ito pong dalangin sa pangalan mo, Jesus. Amen and amen. Tayo po at by the way, sa hindi po nakakilala sa akin, ako po si, pwede niyo akong tawagin, Brother Oliver Kabahog, yung mga hindi nakakilala. Kasama po ang aking may bahay, aking pong sa PSG, yung aking pong presidential security guard, security guard ang aking pong kasama. Amen. So, ang tema natang buwan po natin ngayon ay preaching the gospel. How to preach the gospel, when to preach the gospel, and why do we need to preach the gospel. Now, meron pa akong, yung pong aking pinagsama ko po. Sino po nakakalala yung ating pong tema last month? It's about listening the Word of God. Now, pinagsama ko. Because we cannot preach the Word of God, we will not know the Word of God if we didn't listen the Word of God. Amen? At pag hindi natin naintindihan, hindi natin may pipreach yung salita ng Panginoon. At pag hindi natin narinig, hindi rin natin may pipreach yung... Now, there are many ways of sinabi ng hearing. Sometimes we just, yung iba, literally we heard it. Yung iba naman ay, merong binubulong sa atin ng Panginoon. Sometimes literal, sometimes yung iba sa pamamagitan ng panaginip. But in general, when we hear the Word of God, yung tumatatak sa isip at sa puso natin, patungkol sa salita niya, it is way of hearing. In any, kahit po anong form, anong format ng pagdinig natin. So, tonight, ang sabi dun sa teksto, sa Mark 16 verse 15, sabi niya, He said to them, sino may sabi nito? Si Christ, Go into all the world and preach the gospel in every creature. Now, sa NKJV, creature, hindi lahat ng creature yung ating pagkakaintindi, but Christ was pertaining here sa tao, Of course, yun yung, kahit marinig pa ng aso, hindi naman niya kayang i-preach yun dahil part din siya ng creature, pero iba siyang klase. Tayo yung mga special na create ng ating Panginoon. When Jesus sent the apostle out into the world, He instructed them to preach the gospel. Yun po yung ating text sa Mark 16. Now, tayo po, karamihan po sa ating mga Kristiyano, we believe na many Christians today want to preach the gospel but are not ready or not prepared to preach. Agree tayo doon? When we start, nung tinanggap natin si Kristo, hindi naman agad-agad tayo ready. But may sinabi sa atin ang Word of God na hindi, not necessarily preaching na yung ginagawa dito sa pulpito, because preaching is just sharing the Word, sharing the good news, sharing the gospel. Yan yung context ng preaching na sinasabi ng hindi niya sinabi. Kasi actually, even in the Old Testament, and even dun sa mga early churches,
Wala pong nagpipreach na katulad ng ginagawa niyo. Kasi noon po, even, di ba, sabi ni Paul noon, dun sa Korinto, itong mga babae, di ba, sabi niya, ang context naman noon, siguro makukulit at that time, yung mga babae sa Korinto, kaya sinabi niyang manahimik kayo. But hindi niya sinabing manahimik kayo. In a sense, siguro sa ganitong gathering, kasi in general, pumopen ang ating po mga, in general, talagang madaldal naman talaga si babae, ano. Kaya siguro nasabi ni Paul yun. But, hindi niya sinabing, huwag kayong mag-preach. To preach the gospel, ito sinasabi natin kanina, one must understand what gospel is and the value of and its unique nature. Paano na, sabi ko nga kanina, how can we preach kung hindi natin alam ang salita ng Panginoon? Kaya napakahalaga po that we have to listen, we have to hear, we have to obey the word para mas madali nating ibahagi ang kanya pong salita. Now, ano ba ibig sabihin ng gospel? Maraming beses natin ito narinig. Now, sa Greek word, yung word ay, ang word niya, ang pronunciation niya is, sa Greek, euangelion. Ang ibig sabihin nun, gospel or good news. Magandang balita, mabuting balita, at ang tinutukoy natin doon ay ang ating Panginoong Jesucristo. At ito po ay nabanggit ng, ayon po kay AI, 76 times sa Bagong Tipan, sa New Testament. At sabi naman siya sa mga Bible scholars, no, si Joseph Henry Tyre, dinefine niya ang word, yung gospel, good tidings. A primary meaning of evangelion is good tidings or good news or glad tidings of the kingdom of God. Sa New Testament, it refers to the announcement of God's kingdom was to be set up through the coming of Jesus. Kasi ito, di ba naalala natin nung nangaral muna si John the Baptist, di ba? Ang pinangangaral niya, kayo magsipagsisi na kayo at darating na ang Misaya. Ito yung sinasabi dito na darating yung magandang balita, nandyan na yung mabuting balita, kaya nauna si John mangaral bago si Kristo kinandak niya ang kanyang ministry. Now, sabi ko kanina, when do we preach the gospel? When to preach the gospel? Kung narinig natin, kung nabasa natin, kung naintindihan natin ang salita ng ating Panginoon. Now, sabi nga rito sa John chapter 8, verse 43, we have to listen to His word. Dito po sa book na ito, sa chapter 8, kung maalala po natin, ito po yung nangangaral si Christ. Ang daming sa bundok. Nangangaral siya sa mga pariseo, nandun yung mga iba't ibang nakikinig sa kanya. Even He performed miracles, marami pa rin ang ayaw maniwala sa kanya. Marami pa rin ang ayaw makinig sa kanya. Kaya ang sabi ng Panginoon, naintindihan niyo ba o narinig niyo ba ang sinabi ko? Ito yung sa context ng chapter 8, verse 43. Kasi parang ang sinabi ng Panginoon ito, nakikinig lang kayo sa tatay niyo. Sabi nila. Sabi naman ng mga pariseo, sabi niya, ang aming pong tatay ay kami po ay lahi ni Abraham. Kaya sabi niya, yun ang aming tatay, pinanggalingan namin. Pero sabi ni Kristo, kung talagang tatay niyo sa Abraham, o kayong lahi galing-galing kayo sa lahi ni Abraham, bakit balak niyo akong patayin? Kasi nga, hindi nila iniintindi, hindi nila pinapakinggan ang salita ng Panginoon. Kaya ina-insist ng Panginoong Jesucristo dito, you have to listen to my words. Ang sinusunod ninyo, yung tatay niyo, yung tinutukoy niya, yung Diablo. Yung tatay sa mundo, the fathers. Hindi niya sinabi yung tatay niya mismo, nila, but he was pertaining to the devil na kanilang sinusunod. And we have also to abide in His word. In the same chapter, nung sinabi ng Panginoon, kung gusto nyong, if you will know the truth, sabi niya, you will, set free. But, sabi niya, before that, if you are truly my disciple, you will abide in my word. At pag nalaman niyo ang katotohanan, kayo ay lalaya. Lalaya sa ano? Hindi naman sila nakakulong. They will be set free from
yung slave of sin. Kasi nga, tayo po, likas tayo makasalanan at tayo ay may bandage nakakulong tayo Hindi man, di ba, sabi nga natin, yung mga bata, pag pinanganak, wala namang kasalanan, sabi ng Panginoon. Kaya nga, mas pinababayaan niya na palapitin sa kanya yung mga bata. Ba't hindi mo naman sila tinuruang gumawa ng masama? But because of our nature, unti-unti, sino ba magulang ang nagtuturo ng pagsisinungaling sa mga bata? Wala, di ba? But because of our nature. Kaya, nung sabi niya, abide by word, truly you are my disciple, kaya tayo palalayain ng ating Panginoon sa bondage of sin. Now, sabi niya, dun sa book of, same book, he is of God, hears God's word, therefore, he who is of God, hears the word. Kung sino yung kay Lord, nasa Panginoon, marinig niya ang kanyang salita. Pero kung hindi niyo narinig, dahil sabi niya, therefore, you do not hear because you are not of God. Mabigat, Mabigat ang atang sinabi ng Panginoon. Kaya sabi niya, kung hindi tayo nakikinig, sabi ni Paul, sasabihin natin, ako po ay may faith, pero hindi tayo nakikinig. Sabi nga niya, faith comes from hearing, and hearing by the word of Christ. Kaya napakahalaga po sa atin na pakinggan, basahin, at intindihin ang salita ng ating Panginoon. Without hearing ang kanyang salita, hindi natin nababasa, then we cannot say we are faithful to God. Meron daw, sabi ni James, na tinamaan tayo, we are only, sabi niya, we are only doers. We are only hearers, not doers of His word. That's why he said it dito, you have to hear and obey God. Now, meron pong difference nung hearing at saka listening. Parang kanyan iba yung tinitignan sa tinititigan. Ganon din ang ating, iba yung naririnig at dun sa nakikinig. Ang sabi dito, hearing is a passive and sensory process in which we perceive sound. Psychological response that involves our perception of sound. It does not require focus attention. May nagsasalita, naririnig mo, pero hindi mo binibigyan ng attention kasi hindi ka nakikinig talaga doon. Unless kung talaga po tayo ay marites, talagang gagano natin yung tenga natin, talagang makikinig ka na. Then you are giving focus. Listening is an active, voluntary, intentional process that involves making sense of the words and sounds you hear. It requires your attention, and in turn, you may develop an emotional response to what you hear. So yun yung difference ng hearing and listening. Listening with the intent to understand is referred to active listening. At sabi nga doon kanina, sabi ni James, we should be doers, not hearers only. Basahin ko lang yung na-highlight, Sabi niya, but be doers of the word and not hearers only. We are only deceiving ourselves. If anyone is a hearer of the word and not doer, he is like a man observing his natural face in the mirror. Yun yung sinabi niya nito, na nalamin ka, pagtalikod mo, hindi mo na matandaan kung ano itsura mo nung huli mong makita ang iyong mukha sa salamin. Ganun ang description ni James dito sa mga hearers only but not doers of the word of God. Kaya, ito yung sinasabi ng why, as a Christians, the reason why we miss many growth opportunities to kingdom's greatness is what? Failure to listen and obey God. Ito yung one of the reasons, many, that mamimiss talaga natin pag hindi natin ginawa ito at hindi natin sinunod.
Maring narinig natin ang salita na, paano yung narinig natin, ano? Sabi nila, Zimbabwe daw tayo, na klaseng mga Christians. Di ba? Si Simba, uuwi. Pero hindi talaga natin pinakinggan. Parang, we are just here to show our presence sa ating mga kapatid, sa ating mga pastor, sa ating mga kaibigan, para lang masabi na tayo nagsisimba. Pero, we are not really paying attention sa salita ng Panginoon at hindi natin naintindihan, pag-uwi natin, parang walang nangyari. Nung tayo po, hindi ko alam kung marami sa atin, but I came from the other side of the wall, of the fence. Yung pananampalataya na kailangan ko lang makumpleto yung aking linggo. Si Simba, kunwari si Simba, nakapostura, lalo pag may bagong damit, bagong sapatos, kailangan sumimba para daw mabless lalo, ano? Andun lang sa may pintuan ng simbahan. Because hindi natin talaga, o hindi ko talaga naintindihan. Parang sinasabi lang na kailangan ko lang ito gawin. Parang panata. Parang dahil nakikita ng karamihan. And even dun sa Christmas, kinukumpleto ko po yun. Tiis-tiis, madaling araw ang gising. Di ba? Ano tawag nila dun sa pagpasko? Simbang madaling araw. Kinukumpleto. Pero hindi natin talaga naintindihan kung bakit ginagawa yon. When we listen to the Word of God, nandun yung humility natin. Nagkakaroon tayo ng humility. Kasi meron po tayong maririnig, ano? Even when we share, sa ating mga kakilala, kaibigan, naku, narinig ko na yan eh. Alam ko yan. Because of the pride that we have in our heart, wala tayong humility, we don't want to listen. Once we start listening to the Word of God, yung pride na yun, aalisin ng Panginoon. We have much teaching, but less application. Ang sabi nila, puro tayo yung parang gusto natin matuto lahat. Hindi parang yung gusto natin kumain ng kumain. Hindi natin alam na nabubusog na tayo. Na-empatyo na. Gusto mo tumanggap ng turo ng Panginoon, pero hindi naman natin i-apply ang turo ng Panginoon, ma-empatyo tayo sa salita ng Panginoon. Kung ang salita ng Panginoon ay we consider is a food, spiritual food, spiritually ma-empatyo rin po tayo. Kaya mag-ingat po tayo na hindi yung gusto natin lahat, no? It's fine po na tayo matuto. Pero kung hindi po natin i-apply ang natutunan natin o yung ating pong hindi natin ma-apply kung ano yung teachings, then may kulang po sa atin. We have much knowing. Dami nating alam. Pero hindi tayo natututo. Kaya sabi ni James, be doers of God's word and not hearers only, because we are deceiving ourselves. Now, 3 points lang po. Introduction pa pala yun. 3 points kung bakit napaka-importante po sa atin ang makinig sa salita ng Panginoon. 1, it defines our relationship with the Lord. Sabi dun sa John chapter 10 verse 16, the other sheep I have which are not in this fold, them also I must bring, and they will hear my voice, and there will be one flock and one shepherd. Ito po yung parable of the Good Shepherd na tinuro ng ating Panginoon. Now, bakit tinalimbawa ng Panginoon? O analogy, ang sheep at ang shepherd. At ano yung sinasabi natin na it will define the relationship with the Lord. Nakakita na pa po tayo rito, yung mga may ano tawag doon, papastol ng ano tawag doon sa Tagalog? Tupa. Ng tupa. Pag napapansin niyo po sa bandang Raslapan po, Alcor area, marami po sila diyan. Isa pa nga, camel. Pero hindi ang hinalimbawa ng Panginoon dito yung tupa. Bakit niya hinalimbawa ang tupa? Because ito po mga tupa, in general, sila po ay hindi po sila nagkakamali, ano? Kung sino ang kanilang pastol o kung sino ang kanilang shepherd. Never sila magkamali. Kung
kung yung pastor na yon or yung shepherd na yon ng mga sheep na yon ay kasakasama na nila noon pa, kahit sino po, hindi po makikinig sa iba ang sheep. Susunod lang siya dun sa kanyang shepherd. Because ito po yung sinasabi na it depicts na meron pong talagang relationship yung shepherd at ang sheep. Kaya hinalimbawa po ng ating Panginoon dito. Now, tingnan po natin. Nawala. Meron ako na nilagay dito na video kung bakit yung sheep, siguro may nakakapanood na rin sa inyo dito. Yan. Yung karakteristik po ng mga tupa, hindi sila, sabi ko nga kanina, hindi sila nagkakamali. Talagang yun ang design ng Panginoon sa kanila, no? Ng mga yung hayop ng tupa, ginamit din ng tupa as a symbol ng paggamit sa pag-aalay, That's why ang tupa, and a good shepherd leads the flock with patience and consistency. Meron silang, yung nagkakaroon ng bonding, Kasi po, alam po natin, ang tupa ay napaka-domesticated or napaka-amo. Hindi sila, pag pinabayaan mo mag-isa yan, at pag merong wild na animals, wala siyang magawa, helpless ang mga tupa. Yun ang kanyang karakteristik. Kaya siguro tayo kinumpara ng analogy ng ating Panginoon, we are His sheep, siya ang ating shepherd. Ikaw mag-isa, ilagay ka doon sa mga tao na wolf ang karakteristik. You think you can survive kung wala ang Panginoon, kung wala ang shepherd, kung hindi tayo kasama ng Panginoon? We will not survive. Sa aso nga lang, baka hindi tayo mag-survive Di ba? Much more sa wolf na, panoorin po natin. I think ito po ay sa bandang Norway. May isang tumatawag siya, tinatawag niya yung... One more time. Oh, one is... Ito yung pangalawang may tumawag. Louder! Tika, 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 tika! Tika, 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 tika! Tika, Yun tika! yung mga tupa, walang reaksyon. Tika, 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 tika! Mga Pilipino yata yun At ito yung... Tignan na yung reaction ng mga... Look at them. Look at them. See? Isn't that amazing? They are coming. Oh my God. Oh my God. I can't believe it. Oh my God. These two white boys. Oh my God. This is amazing. One more. You scared them. Yeah, Eunice made him go away. Oh my God. Was that? Imagine, tayo po, ang sabi ng Panginoon, we are His sheep. Siya ang ating shepherd. Ang gagawin
They will listen to one voice, like us, the voice that they can trust. To determine his sheep, the shepherd will call out his sheep. Anong ginawa ng mga sheep? Nag-respond. Di ba napaka-amazing ng ating Panginoon? Pag tinawag daw, sabi niya kanina dun sa word niya, sa verse, my sheep hears my voice. Unless po tayo or marami, kung may mga nagpapanggap na sila ay sheep in wolf's clothing, you will not hear the voice of God. Kaya yung sinasabi ng you will be magkakaroon ka ngayon ng it will define the relationship that we will be having with our Lord Jesus Christ. Hear means recognize, response, follow, and obey. Kaya yung hear, hindi lang siya narinig lang, merong action na gagawin. We have to na-recognize natin that the Lord called us. Lahat po tayo tinawag. Iba-iba ang pinagagawa sa atin ni Lord, pero lahat po tayo ay tinawag. We responded, we accepted Him, and follow Him, and obey our Lord Jesus Christ. Christian life is not all about believing, but it is about actively doing God's will. Because true faith is an obedient faith. It must be a trust and obey. Pangalawa, it defines our character. Today po, alam po natin, when we are in the church, nandito po tayo sa ganitong gawain, sometimes, we prefer comfort. Mas gusto natin yung parang komportable ako. Yung parang sisimba ako dun sa church na yon kasi mga palakaibigan. Kasi may pagkain after ng worship service. Ayaw natin yung discomfort eh. Yung sa kabilang church, wala naman akong mahihita doon. How can we build our character kung ganun ang ating approach pagdating sa gawain ng ating Panginoon? Wala tayong self-discipline. We come to church on our own. Yung gusto lang natin. Kung kailan natin gusto, late man ako, hindi. Sabi nga sa Chabacano, que se joda. Di ba yun sabi sa Chabacano? I don't care. Kaliwali. Basta gusto ko kasi yun yung comfort mo eh. And sometimes, even dito sa ating gawain, I want this church kasi tuwan-tuwa ako mag-worship sa Panginoon. But actually, ang nangyari, mas naging engaged siya dun sa music rather than dun sa pagpupuri sa ating Panginoon. Marami tayong nakikita mga churches na, yes, we want to improve yung ating pong itong ginagawa natin for the glory of God. But if we are only focused dun sa yung ating pong yung may pakislap-kislap na parang concert na, yung pag-worship, it's now an entertainment. And we are comfortable in that rather than dun sa ating character na gusto natin tayo ibaguhin ng ating Panginoon dun sa ating ugali. Classic example sa ating pong mga basketball players. Pag hindi pumasok ang tira, chicharong bulaklak ang talagang tunog na tunog. Talagang nakakapagmura na. Hindi naman yung sinasadya. Pero yung doon ka komportable, ilabas mo yung emotions mo eh. Pero if you want God to yung baguhin ka ng Panginoon, unti-unti, you have to have self-discipline and self-control. Hindi yan maaalis ng ganun lang eh. Kailangan conscious ka rin sa ating mga ginagawa, especially pag tayo ay na kay Lord, Mas marami nga, sabi ko kanina, we are now in the era, ito pong ating pong churches sa ngayon, in the era of people want to be entertained rather than yung doktrina ng ating Panginoon. We love more music than the doctrine of ang ating Panginoon. We love singing than preaching God's word. May mga churches, I think sa west part or sa Australia, they're just doing this, yung worshiping, but they don't really preach the word. Kanta lang sila ng kanta,
ba't nalimutan nila talaga yung talagang tunay? Yeah, it's good. Maganda rin yung tayo po yung nagpupuri, but focus masyado doon, ano? Tapos yung mga cameramen, paikot-ikot, minsan nakaka-distract din naman pag tayo nagpupuri. Tinanong ako doon sa bakit natin hindi gawin yung may cameraman dyan sa harap? Actually, nakaka-istorbo po siya pag tayo po during the pagpupuri. Kaya sabi ko, mas maganda, steady lang. Ang purpose lang naman natin is ma-reach outin natin yung mga nasa malayo. We are not broadcasting team or company. Gusto lang natin ma-stream yung ating pong worship para po yung mga iba na mga kapatid natin na wala dito, na-reach out. Yun po yung main purpose natin. But pag kayong masyado na tayo nakafocus dun sa close-up, maganda ba yung angle niya? Di ba? Eh, okay lang kung yung lalaking walang anggulo, ano? Sino ba yung lalaking walang anggulo? Si Aga yata yun eh. Wala siyang angle. Kahit ang angle, eh, talagang poging-pogi pa rin, ano? Minsan nalilimutan na. Dahil puro nga yun ang ating focus, wala nang root. Yung spiritual, yung spirituality natin, nawawala. And the root of God's Word, nalilimutan. Even the doctrine of Jesus, hindi na naipangangaral. Now, sabi ko nga kanina, we are not against doon sa yung pagagantay ng ating pag-awit because it is also worshiping. But if we are, nandun na tayo nakapokus, o tayo bilang mga attendees, doon lang tayo nakapokus, hindi doon sa salita ng Panginoon, then something is wrong. At alam po natin, ngayon po, karamihan sa mga churches, minsan lumilit ang numbers. Tama? Lalo na pag ang pinipreach ng mga preachers ay talagang yung sabi nila, they're hammering, the congregation with the Word of God. Na lagi na lang, si Pastor, lagi na lang akong pinatatamaan. Di ba? Yung mga ganong expression. So ang gagawin nila, lilipat sila yung parang hindi nila pakiramdam na sila pinatamaan ng pastor. Bakit sila ganon? Bakit ganon ang kanila pong feeling? Pero sabi ng salita ng Panginoon, we have to preach the word. Be ready in season and out of season. Convince, rebuke, exhort with all long-suffering and teaching. Kasi darating ng time. For the time will come when they will not endure the sound doctrine but according to their own desires. Because they have the itching ears, they will heap up for themselves teachers. Yan, ito na yung papasok na yung mga, kasi ayaw na nila eh. Bakit ayaw nila? Yung lagi na lang, ako na lang pinatamaan. Why? Because ang salita ng Panginoon is like a two-edged sword. Amen? Sabi nga dun sa Hebrews, they will not listen because they could not stand the piercing power of God's word. Pag tumama sa atin, tagus. Pag tinaas mo yung kutsilyo na double-edged, di ba? Taas mo ba, talagang tatamaan ka. Susugat ka. For the word of God is a living and powerful and sharper than a two-edged sword, piercing even to the division of souls and spirit and of joints and marrow. It is a discerner of the thoughts and intents of the heart. Ganon ang salita ng Panginoon. Pag tinamaan po tayo, ibig sabihin, merong sinasabi si Lord sa atin. That's why it will define our character kung talagang tayo ay nakikinig sa kanyang mga salita. Kanina kinanta natin, ang pangalan niya ay may kaligtasan, may katagumpayan, may kagalingan. Minsan tayo mga Kristiyano, yun lang ang gusto natin eh. Amen? The Word of God brings healing, but it also wounds. Sinusugatan din tayo ng salita ng Panginoon. It brings assurance and joy and comfort, but it also convicts and condemns. It gives guidance and enlightenment towards a blessed life, but it also reveals and exposes the weakness and failure and the hidden pains of the person. Kaya nga ating Diyos, ang tawag natin dyan ay, tawag natin
siya ay just. Pag puro ang tinuturo natin ay puro yung pagpo-prosper, blessing, pero hindi natin tinuturo, ang Panginoon po ay mapagmahal. He is a loving God. Kung hindi siya loving, sabi nga niya, He loved us when we were still sinners. Pagka ikay nagkakaroon ng sufferings, hindi ka na mahal ng Panginoon. Yun ang ating kiniklaim eh. Lord, bakit ako? Bakit ako pa? Ganun ang maging. But remember, sabi ko nga kanina, we like healing, assurance, and comfort, and guidance. Lahat yun gusto natin. Pero pagdating dun sa mga conviction, condemnation, guilt, exposure, sa weakness and failures, doon tayo nabibingi. Hindi natin pinakikinggan ng Panginoon. Na minsan may tinuturo sa atin, ayaw natin makinig. Kasi ayaw natin, hindi tayo komportable sa ganun eh. Doon lang tayo sa blessing. Post, thank God for the blessings. Tapos, malaking susi, ng kotse. Ganon tayo, di ba? Pagka meron tayong material na blessings. Pero pagka nasiraan ng ating sasakyan, di natin, Lord, salamat at tinuruan mo ako kung paano. Wala eh, isang way lang tayo eh. Parang ang communication natin is parang laging binabanggit ni Pastor Charles. Yung ating Panginoon, ginawa nating pahingi noon. Kasi yun ang nature ng mga tao. We just need to listen and pay close attention, careful attention to what God says or what the Word says. Sabi doon sa Matthew chapter 7, verse 24, therefore, whoever hears this saying of mine and does them, means obey them or do them, I will liken him to a wise man who built his house on the rock. Yun ang comparison ng ating Panginoon sa mga tao nakikinig at sinusunod ang kanyang salita. Yun yung mga tao na nagtayo daw ng bahay, wise men na nagtayo ng bahay sa ibabaw ng bato, isa dun sa buhangin. Pagdating ng mga pagunos, bagyo, hindi siya basta-basta natitinag. Kaya ang keyword natin doon is to hear and act. Kaya sabi ni James, we should be doers, not only hearers. Pangatlo, ito po yung panghuli. It defines our place in God's kingdom. Doon po sa karakter po, dito sa lahat ng mga karakter sa Bible, yung mga sumunod, nakinig, at ginawa ang mga kagustuhan ng ating Panginoon, these are the biblical characters who responded the call of God to do His work, became great in God's kingdom. Sino yun? Si Abraham. He became the father of faith. Joseph became the governor of Egypt. Moses became the great leader and deliverer of Hebrew people. And David became the greatest king of Israel and royal ancestor of Jesus. And last, si Elijah became the greatest Old Testament prophet. Na ito mga example na ito, sila yung mga tao, sila yung mga, they listen. Listening God defines their place in the kingdom, in His kingdom. We will have a place of relationship. Everyone who listened to God was brought into a personal, intimate relationship with Him. Doon po sa banal na kasulatan, everyone, lahat po, no? God called them His friend. Lahat yung tinawag ng ating Panginoon. Tayo, tinawag niyang kaibigan. He called man after His heart. Sino yun? David. He called His own people. He called His servant, His sons. And even we were given the right to become children. Kaya meron tayong lugar sa puso o sa relasyon ng ating Panginoon. And it's a great privilege for us to be called by God with such intimate titles, Sarap ngayon, pagdating ng paaraw, sasabihin, well done. Sabi niya, well done, my
good and faithful servant. We are His servant, His own people, His beloved children, His friends. And by responding His call of salvation in Christ, God called and brought us into an intimate, personal relationship with Him. Kaya di ba lagi nating binabanggit, it's not about yung pong ating pong church, religion, or it is about the relationship that we will be having with our Christ Jesus. Sabi nga ni Paul, in the 2 Corinthians chapter 6, verse 18, I will be your father. I will be a father to you, and you shall be my sons and daughters, says the Lord Almighty. Sarap, tatawagin tayo na anak. Another is, we have a place of fellowship sa ating Panginoon. If we listen to God, we will enjoy His presence. We shall have fellowship with Him. Fellowship means yung togetherness. Ang sabi ng Panginoon, I will never leave you nor forsake you. Kasi nandun ang ating Panginoon lagi. Meron tayong, hindi niya tayo pababayaan, togetherness. As we listen and follow God, we'll always be with Him. Hindi niya tayo iwanan. Sabi niya, I in Him and He in me, we're together always. Naalala po natin yung prayer po ng ating Panginoon, dito sa Book of John. Pinalangin niya sa Diyos Ama. Sabi niya, I in them and you in me, that they may be made perfect in one, and that the world may know that you have sent me and have loved them as you have loved me. Namagitan ang ating Panginoong Jesucristo sa Diyos Ama. I in them. Si Kristo sa atin, at ang Diyos Ama, sabi ni Kristo sa akin, in me. Sarap pagka yun ang, sipin mo kung mayroong ako sa atin ng ganon, even yung, kahit sa ating mga magulang na ganon ang mararamdaman mo, what much more ang ating Panginoong Hesus. Meron pong mga ibang mga church na pagka sinabing you will be having a place in God's kingdom, pag tayo po ay maging member ng particular churches, pag ikaw ay gumawa ng kabutihan, meron pong mga church, even sa Amerika, kalat na po yung ating mga, may mga kaibigan din naman tayo sa kay Mayor Jose Manalo, na yung kanilang church, pag hindi ka naging member, hindi ka maliligtas. You will not be having a place in God's kingdom. Yun ang kanilang panangangaral. Kaya po tayo, bago po tayo makinig sa kanila, first listen by reading the gospel, by reading the word of God, before tayo makinig sa mga iba't ibang. Kasi marami ng platforms dati, wala pa namang ganun eh. Kaya madali raw maudyukan ang mga tao noon. I think mas madali ngayon. Kasi sabi nga, hindi mo na alam ano yung totoo eh. Kaya sa atin po, pinag-iingat po tayo ng ating Panginoon. Even He was warning us. We have to be careful. Marami ng mga false teachers. It also have a place of service. Everyone who responded God's call was brought to a place of service. If we constantly listen to God, this is a place of blessing and honor to become God's instrument and become a blessing to other people. Tinawag na tayo ng Panginoon, wag tayo yung parang kaya na ni kapatid yan. Tayo po ay dapat magpagamit din sa ating Panginoon. In any, kahit sa paanong pamamaraan. Yun po yung sinasabi dito, we have a place in service sa ating Panginoon. Magpagamit tayo. If we receive the blessing, be also a blessing to others. Ipakita natin, ganito ang aming Diyos. Ito si Kristo. Kaya ako, ganito ngayon because of the Lord Jesus Christ. Yun pong aking biyanan, yung tatay po ng aking pong may bahay. Siya po ay talaga dati po siyang manginginom. Noong una po,
siya po ay maglalasing. Tapos naging manginginom na lang. Kasi yung maglalasing daw, pagka lumapat daw yung alak, lasing na agad yun eh. Hindi na maalala kung ilan yung ininom niyang bote. Ininom niyang alak, ilang bote. Pero pag manginginom, parang pasyat-chat na lang. Alam niyo po, it was not easy sa amin dahil nakikita namin, kami sumisimba, pero nakikita namin yung aming tatay na lagi siyang lasing. And one time even, ako nag-work pa ako nun sa Batangas, alis ako ng madaling araw sa bahay, sa Los Baños. Sasakay ako ng tricycle. Nakita ko yung tatay niya, nasa, ano yun, yung ditch, ano tawag doon? Hindi naman sa kanal pa, nandun pa lang naman sa ibabaw, nakabulagta. Alam niyo, praise God, dahil it took us years, but sabi nga, lahat ay timing ng ating Panginoon. Hindi natin kayang baguhin ng tao. Because only God can change. Yung kanina nag-build ng karakter, only God can do it. What we can do, share the word. Keep sharing the word. Iba ang, sabi ni Paul, siya ang nagtanim, si Apollos ang didilig. At ang magpapalago nun, ang ating Diyos. Ganun po ang ginagawa ng ating Panginoon sa buhay ng bawat isa sa atin. Minsan, naiinip tayo eh. Kailan kaya ito tumanggap? Meron po akong napakinggan, napanood na, bakit tinanong niya eh, kung kilala niyo si John MacArthur. Tinanong siya, bakit daw hindi niya ginagawa yung altar call. Hindi ko lang kung napanood niyo yun. Pero may sense naman yung sinasabi niya eh. Because if yung altar call, it's a good thing. Kasi voluntary yun. Pero sometimes, ang nangyayari, yung mga congregation, lalo na yung mga bagong invites o bagong dalo, na, nagpuntahan sila lot doon, punta na rin ako. So they were, parang, hindi naman compromise, pero parang napipilitan. Kasi po, ang pagtanggap po sa Panginoon, it's personal. Kaya napakahalaga po sa atin na hindi po natin kailangan na yung pilitin, even dun sa ating pag-share, we don't need to force them. Isabihin lang natin sa kanila na kung talagang tunay, go to your room, manalangin ka sa Panginoon, idulog mo sa Kanya, isuko mo lahat sa Kanya. Kayong ikaw at ang Panginoon lang mag-uusap. Yun yung tunay na acceptance. Kasi meron po akong nakita. Anniversary ngayon, tumangkap. The next thing, invite, tumanggap na naman. Nakakatatlong anniversary na eh. Ibig sabihin yung una, hindi totoo. Kaya napakahalaga po, no, na because we heard the word, kailangan i-relay natin yung tama sa kanila. It's not by, yung pagpunta rito ay tinanggap natin si Lord. Pag ang acceptance ng Lord sa atin and we accept the Lord is between you and Him. This is the place where we should find ourselves standing. And yes, if we constantly listen to God, actually this place of blessing and honor to become God's instrument and become blessing to other people. Kaya po, hindi po madali ang buhay Kristiyano. Di ba? Hindi naman madali. Like yung sinabi ko nga kanina, kami buong mag-anak, yung aking mga anak, kasama ko sa church. Pero yung kasama ko sa bahay, kasi kasama po namin sa bahay yung aming mga magulang. Yung bang sisimba ka, parang may kulang eh. Kasi hindi mo naisama yung magulang mo. Hindi madali. Mahirap. Even yung mga kapatid natin. Even si Lord, sinabi niya, ang mga propeta ay igagalang sa ibang bansa. Pero sa sariling bayan, siya ay hindi igagalang o hindi ginagalang. At si Kristo mismo may sabi nun. But continue. I-continue natin. Ang sasabihin naman ng ating mga kamag-anak, kilala ko to dati. Dati to, ganito eh. Hindi ako maniniwala dyan. Baka yan yung nagpapanggap o nagkukunwari. Hayaan natin ang Panginoon ang kumilos sa buhay nila.
tayo po, ang gagawin lang natin, keep sharing, preach the word. Kung ano yung narinig natin na salita ng Panginoon, share it to others. Yun po ang pinaka-role ng mga Kristiyano. Hindi madali, but tutulungan tayo ng ating banal na Espiritu pag tayo po ay... Kaya napakalaga po, before we share, before we go and even evangelize, we have to pray. Ipagdasal, idulog natin sa ating Panginoon. Hingi natin ang guidance niya na tulungan tayo. Kasi minsan, nauutal din naman tayo, hindi naman tayo perfect eh. Pero hindi mo kailangang i-share ang buong Bible pag tayo po yung nagbahagi ng mabuting balita. Kung paano natin tinanggap si Lord, yun lang po yun. Kuya, nawala yata. Yan. Pag sinabing believe, do we live in God? Dito pumunta. Lahat pupunta doon, maniniwala eh. Ayaw mo pumunta sa, like invite sa church. Sa church, merong Friday worship. Di, may gagawin ako. Pagka tayo po'y namatay, saan mo gusto pumunta? Langit o impyerno? Siyempre, doon siya, langit eh. Di ba? Lahat naman gusto. The same way, lahat gusto maniwala. Lahat gusto, kasi gusto natin kung tayo, sigurista tayo eh. Ayaw natin na mapag-iwanan. Everybody believes, but they are not, konti lang ang sumusunod and obeying God. Kaya, live a Christian life to the fullest. Hindi natin alam kung kailan ito kukunin ni Lord. Maximize what we have sa mundong ito. Experience growth and greatness in God's kingdom. Be doers of God's word. And we have to keep the word. He said, more than that, blessed are those who hear the word of God and keep it. Sabi dun sa book of Luke. Because when you pray, pag tayo po'y nanalangin sa ating Panginoon, God will always listen. And when you listen to God, pag tayo po'y nakikinig sa ating Panginoon, tayo po'y kakausapin ng ating Panginoon. God talks. And when you believe, and when we believe, kikilos ang ating Panginoon sa ating buhay. And when you obey, tayo po'y pagpapalain ng ating Panginoon. Amen? Let us pray. Lord, muli, salamat po sa inyo pong salita. Salamat po sa buhay. Lord, we pray, Lord, turuan niyo kami, Lord. Tulungan niyo po ang aming mga puso, Lord, na mas makinig kami, Lord, sa inyo, Lord. Pakinggan namin niyo yung salita. Bigyan, Lord, na mas bigyan namin ng time ang inyo pong salita. Even, Lord, in our devotion, and even, Lord, ang aming pong pagbabasa. Lord, samahan niyo kami, Lord. So that we can easily share, Lord, your word, yung mabuting balita na inyo pong ibinigay sa amin, maibahagi namin, Lord, sa mga tupa, Lord, na wala pa, Lord, sa inyo pong bakuran, wala pa sa inyong koral, Lord. Tulungan niyo kami, Lord. And we know, Lord, that you have a great purpose sa amin, Lord, na inyo pong mga anak. Tinuring niyo kami, Lord, na inyong anak, Lord. We are so blessed, we are so grateful, Lord. Because minahal niyo kami, Lord. Even, Lord, kami po ay makasalanan, Lord. Salamat sa pagmamahal, Lord. And Lord, we pray na ito pong aming napag-aralan tonight, ito po, Lord, ay madala namin. May apply namin, Lord, sa buhay namin, Lord, especially, Lord, para po sa inyong kalawalatian, Lord. Marami pong salamat. Ito po ang dalangin sa pangalan ko na si Jesus. Amen.